that everything is right now. O yan na nga ho ba sinasabi natin dito sa PH Update na nostra na ho natin yan. Hindi ho talaga uuwi ang buhaya na yan. Mag-aala Andres Bautista. Yung Comelec Commissioner, di ba? Hindi na ho siya umuwi dito sa Pilipinas. Ganyan lang ho ang gagawin itong si El Lizalde ko. Magpapalipat-lipat ng ho siya ng bansa. Pero pagka ito kalaban sa politika, Interpol, di ba? Ganun ho yun mga kababayan. Gagamitan ng talagang napakalulupit na mga moves itong si Boying Remulla. Pero dahil kaalyado, kaibigan ni Martin Romualdez at kaibigan nitong si Marcos Jr., sa tingin ko, hindi uuwi itong si Elizalde ko sa Pilipinas base sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to. Ganyan ho kakakapal ang pagmumukha nitong mga politiko na to. Kaya naman, umpisahan nun natin ang ating talakayan sa pag-subscribe sa PH Update. Siyempre, eto, dito tayo kay Boying Remulla. Sir, the meeting was to harmonize ba ito yung IFA-FAS? Pero pa lang, siyempre, it's our initial meeting, although we know each other, we've known each other from before. It's our initial meeting. Yes, we've been very busy with our own work. I've been attending the Senate hearings and we've been working with the DOJ for this purpose also. Okay. Sir, in terms of filing complaints, no? Wala ba tayong nakikita, sir, conflict with the ICI and then, paano, sir, yung meeting dynamics? Kasi they can go straight to the Ombudsman, they can go to the DOJ also for the other complaints. Pero mostly with the Ombudsman yan kasi siyempre there's always a working between a government person behind every transaction and every case. Opo. So most of it will go to the Ombudsman. Hindi yan, sir, parang duplication na function ng... Hindi naman. This is a private sector. Hindi naman. Hindi duplication yan. Initiative. It's really an initiative that the private sector was included. Okay. So that it's more... Fact-finding? The fact-finding is more tailored towards what the private sector wants. Okay. Tapos, sir, parang sila yung magsisilbing complainant sa ombudsman din or sa inyo? Yes, either way. Kasi nga, some of them will have to be filed with us sometimes because of our relationship with AMLA. We're part of the AMLA. Okay. So, if once there's a complaint, it automatically tells the AMLA to start filing a case in the Court of Appeals and building up the case itself. Sir, si Congressman Ko, pag dumating siya, kanino siya magsasalita? Kung gusto niya magsalita. Madiretso sa ombudsman niya. Kasi, ano mo, ang buhay naman ang ginagawa namin, matatapos din ito kagad eh. Pero mas matagal ang kaso. Opo. I don't expect him to come home. I mean, the way that everything is right now. Sign na ho yun. Ano yun? Cryptic message yun kay Elizalde ko. Diba? Ito, pag itong video na to, pagka napanood to ni Elizalde ko, parang sinasabihan siya ng administrasyon na huwag kang uuwi ng Pilipinas. Hindi, cryptic message eh. Hindi ka namin inaasahang umuwi, kaya huwag kang umuwi. Ganun ho yun. Pero kung itong mama na to, nasa tamang katinuan, ang kanyang magiging statement dyan ang importante dito, pag-usapan muna natin, dapat umuwi yan si Elizalde ko kasi marami siyang panagutan, marami siyang kailangan sagutin sa sambayan ng Pilipino. Yun mga kababayan. Yun mga kababayan. Diba? Yun ang importante doon. Pero ang binibida nitong si Boying Remulla, hindi daw nila expect, hindi nila naiisip na uuwi ang mama na yan ngayong mga panahon na to base sa mga kaganapan. Hindi dapat ganoon. Kayo ho nasa justice, kayo ho'y justice secretary. Dapat sana ang hustisya ang manguna, ang mangibabaw sa bawat statement na ilalabas ninyo. Kung hindi siya uuwi, siguro gagamitan natin ng Interpol yan. Ikakansila natin ang pasaporte niyan. Anak ng toko, ang kapal na mukha mo, Boying Remulla. But if he does, paano, sir, yun? Pa-file na ng complaint or sa ombudsman na siya fact-finding ba ito? Or investigation? Either which way. Depende kung nasaan na yung lahat. Pero most probably nasa ombudsman na yan. Sir, anong turing ng DOJ kay Congressman Ko as we speak? Inaano lang namin. We're just looking at the affidavits. Yeah. And ano ba? Na-file na ba kay Sandy sa AMLA? Meron na, sir. Ano na, may complaint sa DOJ. May complaint sa DOJ. So, AMLA is already a person of interest.
So it's a person of interest. And how about this? Person of interest, parang si Tebes, di ba? Person of interest siya noon. Pero ginamitan na lahat ng klaseng estratehiya. Ginamitan ng Interpol, ginamitan ng pagkansela ng pasaporte, warrant of arrest, lahat ilinabas. Pero dito sa isa na to, pera na sambayan ng Pilipino, ang sinasabi lang di umano, inahatid bilang basura dito sa mga bahay nitong si Elizalde ko. Person of interest. I don't think na uuwi si Elizalde ko sa Pilipinas base sa mga nangyayari ngayong mga panahon na to. Di ba, labo ho nun mga kababayan? Dito pinag-uusapan ho pera na sambayan ng Pilipino, kinabukasan ng mga bawat kabataang Pilipino. Dahil kayo naman ho mga kababayan, paano ho yung ating mga kabataan? Paano kanilang, hindi na nga future, paano yung bukas nila? Paano sila papasok sa eskwela kung binulsa lahat ng pera para yung mga panggawa ng mga kanal, pampalalim ng mga ilog, di ba? Para hindi lumubog, para makapag-aral sila na mabuti. Yung tipong pagka umulan lang ng bahagya, nakasilip lahat yung mga bata sa bintana, anak na tokwa, bukas wala kaming pasok, lulubog na. O kunyari naman, nasa eskwela sila, anak ng tokwa, yun na, umuulan na, lulubog na tayo, o kuha na kayo salbibida. Di ba? Yun no, ang problema dito sa issue ng flood control na to. Hindi lang ho mga kabataan, lahat ng Pilipino talagang apektado dito sa issue na to. Pero ang pamahalaan, binigyan ho ng cryptic message itong si Elizalde ko. Okay lang, naiintindihan namin kahit hindi ka umuwi. Kasi expected namin hindi ka uuwi. Di ba? Ganun lang naman mga kababayan. Ito talaga si Boying, oo. Ano na naman yan nga, strategy na naman ng mga bangag. Di ba? As is the others. As are the others. How about the Discaya, sir? Well, the persons of interest. Also. Sir, may statement na si Attorney Mico, pero yung behavior kahapon ni Saturday. Yes, that's very unfortunate. Okay. Kasi nga, they want witness protection, but yun nga, ang una namang requirement namin, magsabi ng totoo. Masyado naman kayong nag-heart sign lang naman siya eh. Heart, di ba? Wala naman masyado naman kayong Walang issue yun, kayo naman oo. Huwag kayo masyadong, ano mo problema sa heart lang naman yun eh. Di ba? At saka buong katotohanan. Yun ang sinusubukan natin gawin. Did they, Makuha yung talagang, kahit anong tanongin namin, sasabihin nila. Yun nga yung problema ngayon. Yun ang gusto namin magamot kung talagang gusto nilang makapasok dyan sa programa. nung Saturday, sir, may nakuha kayo? Wala? May mga bago kami nakuha. Okay. Kaya lang, syempre, Ano ba, meron bang senador? Ngayon kung hindi rin pala senador ang babanggitin nito mga diskaya na to, huwag nyo silang kunin sa witness protection program. Ayoko yan. Gusto ko mga senador, gusto ko banggitin niya si Chis Escudero, ito si Joel Villanueva, yung mga kontrata nila sa Ilocos Norte, huwag natin pag-usapan yun. Ayokong marinig yun. Gusto ko lang marinig yan si Joel, yan si Jingo, yan si Chis Escudero. Lahat, si Robin Padilla kung gusto nyo isali. Basta lahat ng Duterte alay senator, isama nyo lahat. Basta na ho namin yan. Wala na hong Pilipinong maniniwala sa script nyo na yan. Kanino script yan? Ika nga nitong si Chis Escudero, script yan ni Martin Romualdez. Mantakin nyo, hinahabol ho natin dito si Elizalde ko. Si Elizalde ko na tauhan ni Martin Romualdez. Bataan ho niya yan. Yan si JJ Suarez, yan si Gardiola, yan si Delipe, yan si Zaldico, Don Gonzales, nabanggit ko na ba? Yan ho ang mga tauhan ni Martin Romualdez. Kaya ngayong mga panahon na to, kailangan nung silipin lahat ng nabanggit nating congressman na yan. Ngayong mga panahon na to, sa tingin ko, naglilinis na ng mga dokumento yan. Naglilinis na ng mga pera yan. Nagtatago na sa damukal na pera yung mga yan. Diba? Sigurado ho tayo dyan mga kababayan. Kaya naman, para dito para sa mga kababayan natin, huwag ho kayong basta-basta maniwala sa mga naratibo ng mga siraulo sa pamahalaan. Ang tinanong ko kasi sinabi ko nga, ay pakita mo sa akin yung mga notes mo at yung ledgers mo to prove what you're saying. Kasi para mamaya, success na pinulot. I want evidence to be complete. Kasi ang testimony at saka yung notes, dapat magtugay. Corroborate ako. Dapat magtugay. Sabi niyo, sir? Okay naman. Kaya na syempre nakakontempt. So I sought permission for him to go home for at least 2 to 3 hours para patrabaho niya. Yung dokumento hinahanap na.
Are they due back sa DOJ? Hindi, ngayong palang paalis yun eh. Baka ngayon, nasa Pasig din yun. Okay. Tapos pupunta siya ng DOJ mamaya. Yung behavior ba, sir, ni Diskaya will affect dun sa kanyang credibility para I cannot anymore comment on that kasi we're evaluating. I think it's not good to be prejudging anything. So right now, acting pa lang yung ombudsman, but when you're there, responsibility mo na pag-file ng... If and when I get an appointment, then it's going to be... Kayo na magsandigan, mag-file na. Kami na. How soon will you be And there? the DOJ will still be working with the ombudsman. Okay. Kasi ang kalahati ng kaso niyan, if it involves other cases and private persons, and lower salary grades, the RTC, DOJ na Graft lang yan. Merong agreement na Ito na ho tayo mga kababayan. Tapos na ho itong si Boying Remuliano. Tapos na ho siya. Sir, ano na ho, ayusin na ho natin yung mga buhay-buhay natin. Ika nga. Ayusin na ho natin, ha? Dito na ho tayo kay Bonjing. Ito Bonjing, yung Boji. Boying, ito Boji. Boji D, ang speaker, ha? Nasaan na yung mga maaangas na young guns? Gusto ko makakita yung mga young guns. Ipakita mo yung mga young guns. Diba? Ang aangas ng mga young guns na yun eh. Tipong parang lahat kaya nila eh. Nasaan na yung mga maiingay dyan? Asan na si Ortega? Asan na itong si ano pangalan ng isa? Yung si Adyong. Sino pa? Si Gutierrez. Yung mga mayayabang na congressman. Nasaan na sila? Brad, ilabas mo sila. Anak ng tokwa, naging, hindi ka ba nahihiya sa sarili mo yan? Hoy, Boji, hindi ka ba nahihiya? Boji D, huy, hindi ka ba nahihiya dyan? Anak ng tokwa, di ka man lamang binigyan ng pagkakataon na pumili ng iyong appropriation chairperson, yung iyong ways and means, yung iyong chairperson ng dangerous drugs, yung chairperson mo ng appropriation, hindi ka man lamang binigyan ng pagkakataon. Ano ka dyan, puppet? Nung wala ka resignation sa mga committee chairperson, basta nagpalitan lang ng speaker, ganon. Hindi ka pa, ano yan, linulunok mo na lang yung pambababoy sa'yo dyan sa House of Representatives. Di ba? Okay lang ba yun sa'yo, Boji D? Ito, umpisa na ho natin ito mga kababayan. Pambihira talaga tumama na to. Oho, game. Pero sa araw na ito, inihain niya po yung kanyang resignation. What can you say about the timing as well as ano pong mangyayari sa ethics complaint against him? Actually, hinihintay ho namin hanggang 12 midnight. Itong pag-submit sa amin, pagbigay ni Congressman Pido Garbin ng kanyang resignation, kami lahat ay nabigla. Sapagkat ang usapan nga, kausap natin yung chair ng ethics, na by tomorrow ay address na ng kanyang committee. Anong nabigla? Walang nabigla. Yan ang utos galing sa taas. Mag-resign ka na kasi yung credibility, yung dignidad ng House of Representatives, kung meron man ha, yun ang nasasaalang-alang diyan sa mga banat na laban dito kay Elizalde ko. Pero hindi natin mababago ang katotohanan. Lahat ng kabalbalan na to nangyari noong panahon itong si Elizalde ko. Tama, mali? Uy, Boji D, yung puppet na speaker, aso ni Martin. Committee. At ang next step namin ay sana i-suspend namin si Congressman Saldico. At kung hindi pa rin siya makikipag-cooperate hanggang umabot na ma-expelled. Pero nagain nga ng kanyang resignation. Kaya ang tingin namin dito ay bahala na ang Department of Justice at ganoon din ang ICI kung anong pwede nilang ipataw. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Dapat mapabalik siya at managutan siya sa mga issues laban kay Congressman Saldico. Magandang gabi po. Kaninang umaga nagkaroon po ng meeting ang Committee on Ethics at tinalakay po namin. Sino tong gunggong na to? Sino yan? Gusto ko makita dyan ano pangalan nun, yung taga Sambales. Yung medyo Becklus. Tapos si Adyong. Sino ka? Ginagawa mo dyan? Langya ka, pakalat-kalat ka dyan. Yung young guns ang hinahanap ko. Pakita yung labas niyo yung young guns, yung mga maaangas. Yung mga bumabanat kay VP Sara. Sila ang harap nyo kay PH Update. Ang bawat kaso na nakasampa po sa aming committee at kabilang na po dito ang kaso
ni former Congressman Zaldico. Kanina po, nagkaroon po kami ng initial discussion at tulad ng nasabi po ni Speaker, handa po yung komite. Inaabangan po namin ang kanyang response by 12 a.m. midnight and kanina po naka-receive po kami ng letter kung saan ipinapahatid niya ang kanyang resignation. Yes, Maris. Mariz Umali po, GMA News, GMA Integrated News. Kung pwede po bang malaman kung ano exactly yung mangyayari dun sa mga ethics complaints laban kay Congressman Zaldico dahil nga po ngayong nag-resign na siya, magpapatuloy pa rin po ba ito? You mentioned Kong kanina, Speaker, that it will all depend on the Department of Justice already or the ICI. Ibig sabihin po ba nito wala nang hold ang Committee on Ethics sa kanya? Yeah, since nag-resign na si Congressman Saldico, wala nang karapatan ang Kongreso para maimbitahan siya at maanyayahan para umattend sa Committee ng Ethics. Yes. Thank you, Ma'am Marie, sa inyong katanungan. Ayon po sa Section 2 ng Internal Rules ng Committee on Ethics, the Committee on Ethics has jurisdiction over duties, conducts, immunities, rights, as well as the reputation and integrity of the House and any of its members. Since naipahatid na po ni former Congressman Ko ang kanyang resignation, in effect, nawalan po ng jurisdiction ng Committee on Ethics. Kaso lang po, kahit na wala ng jurisdiction ang Committee on Ethics, hinihikayat rin po sana namin na harapin po niya ang mga kasong hinaharap niya dahil serious po ang mga allegations na ito. Wala pa po ni isa sa inyo na nakausap siya even over the phone, where he is, his whereabouts? Wala po. Wala. But you've tried to... Hindi totoo. Baka nga nagbibideo call pa kayo. Baka nga yung mga grupo ng mga congressman na nabanggit nitong mga mag-asawang Diskaya, nag-uusap-usap sila yung mga congressman. Brad, wag ka uuwi dito, mayayari ka. Nako, Brad, wag kang uuwi dito, sabi ni Speaker Romualdez. Ngayon, alam mo, sino kalaban ni Zaldico? Si Martin Romualdez. Ano sinasabi ni Martin Romualdez? Langya kapag umuwi ka dito, aeroplano pa lang, hindi pa lumilipad ang aeroplano kung saan ka man nanggaling, yari ka sa akin. Diba? Pagka umuwi yan, sino matutos na? Sige nga. Sige, comment ko kayo sa baba. Kung sakaling umuwi yan si Elizalde ko, sinong mayayari? Si Marcos Jr.? Hindi po pupunta doon. Ano yun, hindi natin pwedeng i-skip yung ika nga middleman. Mula kay Zalde ko, papunta kay Marcos Jr., hindi yun. Si Martin Romualdez. Pag nadiin na si Martin Romualdez, o yan, gumaganda na laban. Martin, alam nga naman ikaw lang makukulong. Gusto mo yon? Kanino ka nagbibigay? Diba? Ngayon, pagka umabot na tayo kay Martin Romualdez, pagka nakakulong na si Zaldico, si Martin Romualdez naman ang ating pipit-pitin dito sa issue. Martin, meron sa Malacanang na dinideliver. Sinong kahati? Di ba? Yung mga tanong di ba? Yun yung mga gustong marinig ng ating mga kababayan. Si Ali Zaldico, uuwi siya dito para lang lumabas sa kanyang bunganga na okay, utos lahat po yun nitong si ano sa akin. Ako napag-utusan lamang na mag-insert na sandamukal na pera sa mga flood control project na yan. Sino nag-utos sa'yo? Si ano ho? Di ba? Ito, kunwari lang. Halimbawa, umuwi na siya. Napag-utusan mo ako nung boss namin dyan sa house. Kunwari lang ha. Okay, kulong nyo na yung bakulaw na yan. Kulong nyo na yung saldi ko na yan. Ibigay nyo siya doon sa kung saan yung Bulacan City Jail. dalin nyo siya doon. Yung City Jail na binabaha. Doon nyo dalhin yung saldi ko na yan. Ikulong siya. Pagka nakulong na Bulacan, okay, kulong na si saldi ko. Paupuin si Romualdez. Romualdez, umamin na si saldi ko. Makukulong kami, ebidensya. Meron lang CCTV, lumabas na lahat. Kanino mo binibigay yung pera? Diba, unti-untiin nun natin yan. Inahatid ko sa ganito yan, ganun, yan ang mga kahati ko. Diba? Ayun, papunta na tayo. Binibigay ko yan kay Butod. Kunwari lang ha, ito
Hindi si Martin ha, ibang Romualdez to. Yung si Jake Romualdez. Ay, nako, parang kailan lang kami yung tipong yung mga sa hanay nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kami yung tipong mga nasa, okay, defensive mode tayo kasi binabanatan si Tatay Digong, si VP Sara. Sa bagay, hindi naman tayo napunta sa defensive, lagi tayo nasa bumibiro eh. Lagi tayo nasa, mawalang nga kayo ha. Sige. Ang gawin nyo, kayo dyan, wag na kayong sa House of Representatives, ang gawin nyo, labas nyo, ito ano lang, kumbaga, advice lang to ni PH Update. Para ma-boost yung credibility nyo, maibalik nyo yung ika nga pagtitiwala ng sambayan ng Pilipinos. Kung meron man, di ba? Ang pinakauna nyo dapat gawin, ilabas nyo yung small committee report. Yan. Pangalawa, si Stella Kimbo, ilabas nyo si Stella Kimbo. Teka, ba't nagigil tayo dito kay Elizalde ko? Pwede naman si Stella, pwede na si Stella. Vice chairperson niya, marami na. Pag nagmi-meeting sila nila Martin Romualdez, sigurado nakaharap yan. Pwede na yan. Una natin na, siya nang pinakauna nating ikulong. To connect to him? Sinubukan namin through Congressman Pido Garbin na kung maaari makipag-communicate sa amin at malaman namin kasi nagbigay siya ng mga sulat sa amin na sinasabi niya na may mga medical reason na kung bakit hindi siya makuwi. Ang in-applyan niyang leave sa Secretary Gen ay personal leave, hindi naka-specify doon medical leave. Kaya hinihiling din namin, sana supportahan niya yung sinasabi niyang medical reason na kung bakit hindi siya makuwi. Sana man lang nagbigay ng medical certificate or ganon. Walang kaming nakikita na ganon, kaya naman kaya binigyan namin siya talaga ng deadline na kailangan umuwi siya by all means itong September 29. So, Speaker, as far as you're concerned, and for the record, hindi natin alam kung nandito na siya sa Pilipinas o nasa ibang bansa pa siya at this point as we speak. Yes, tama ka dyan. Kung nandito na sa bansa o hindi. And we can check naman kung meron na sa entry sa immigration kung nakapasok siya sa ating bansa. And based on your checking, wala pa? Wala pa naman. Wala pang pumapasok dito sa bansa na Zaldico. And Speaker, sorry, dagdag ko na lang din po. Kailangan po bang i-manifest at formal na tanggapin ng plenaryo yung resignation ni Congressman Zaldico bago ito maging epektibo? And paano po pipiliin? Can you just walk us through the process kung paano pipiliin at kailan itatalaga yung magiging kapalit ni Congressman Ko, lalo na bilang dating chairman ng makapangyarihang Committee on Appropriations? Kung itatalaga tungkol sa chairmanship ng appropriation, alam naman natin na meron tayong bagong chairperson ng Committee ng Appropriation, si Congresswoman Mika Swansing. Pero as far as kung mapapalitan ba siya, kasi party list, ako Bicol party list, yung kanyang wala pang napapag-usapan tungkol dyan. Pero kailangan po bang tanggapin sa plenaryo o hindi na? I think i-manifest sa tingin ko. Ano tingin mo dyan, Pong? Maraming salamat may sa inyong katanungan. Of course, ayoko pong pangunahin ang members ng House kung sino po ang papalit kay former Congressman Zaldico. And at the same time po, Ma'am Maris, naniniwala rin po ako na ngayon nasa kalagitnaan po tayo ng budget deliberation at para sa akin lang po, mas malaking priority ang pagpasa po at ang pagtutok sa ating budget process. But eventually, naniniwala po ako na kung magkakaroon man sana ng kapalit si former Congressman Zaldico, sana mabigyan po tayo ng member ng House na tutugunan ang kanyang trabaho ng maigi. In terms of the question whether ano mas na trabaho ni Elizalde ko? Ano nang towa? Kailangan, okay. Ano matrabaho? Ano bang ginagawa ng Bicol Party List din? yan. Ngayon, wala nang Bicol Party List. Yan sila Garbin yan. Iisip na naman ng bagong racket. Pagpapalit na naman sila ng party list name. Dahil nga naman sira na yung pangalan ng Bicol name, wala nang boboto dyan. Ngayon, pagka meron pang bumoto dyan, talaga mga siraulo na lang boboto dyan sa Bicol Party List. it has to be manifested in the plenary, hindi na po ba kailangan o when he already submitted his resignation, it's as good as that? Ganun na po yun. Katulad nga lang sinabi ni
katulad nga ng sinabi ni Congressman JC Abalos, ngayon ang priority ng ating ng Congress ay maipasa ang malinis na budget para ito ay maidala na natin sa Senado at pag-uusapan pa ng House leadership kung ano ang magiging pasya tungkol dito sa development sa pag-resign ni Congressman Saldico. Sir, Sir Gabriel Lalo po from Inquirer. Sir, just to clarify, you have accepted the resignation, sir? Nako. Yes, tinanggap namin yung kanyang resignation. Dapat lang, anak ng to, kapag hindi mo tinanggap yung resignation itong... Yan kasi ang game plan. Para malaya ng makakaiga nga, hindi na ikinakabit ang pangalan itong si Zaldico dyan sa House of Representatives. Kayo naman, oo. Script lahat yan ni Martin Romualdez. Kahit pa paano maibsan ang pagbira sa House of Representatives. Pero hindi ho mangyayari yun. Kasi lahat ng kalokohan nanggaling dyan sa lugar na yan. Kaya kung tayo tatanungin, anong dapat gawin dyan sa batasang complex na yan, sa batasang pambansa, comment nyo na lang ho sa baba. Ako, hindi ko alam. Diba, kung kayo tatanungin, ito. Kumbaga, ikakakwentuhan lang naman tayo dito eh. Sa tingin nyo ho po mga kababayan, kung kayo tatanungin, anong pinaka magandang gawin dyan sa batasan, yung House of Representatives na yan? Kung kayo papipiliin, i-comment nyo ho sa baba. Ako kasi may naiisip ako, kaso di ko alam, naiisip ko pinturahan ng kulay red o pinturahan ng kulay green. Hay ho ba anong gusto nyo nangyari dyan? Kung kayo ang tatanungin, habang nasa loob ang mga congressman na yan, pero itong mga matitino, yan si Congressman Paulo Marcoleta, Paulo Duterte, yung si Congressman Ungap, palabasin muna natin siya. Palabasin muna natin yung mga matitinong congressman. Di natin linalahat yan, maraming matino dyan. Kung kayo ang tatanungin, ano ba ho ang dapat natin gawin habang nasa loob itong mga congressman na to? Ano ang dapat natin gawin dyan sa House of Representatives? Pipinturahan natin ang kulay green? Didiligan natin? Or magwawalis tayo sa labas? Pili na, ano ba gawin? Gusto ko kasi nasa loob lahat na si Raulong mga congressman, mga kurakot. Nasa loob sila lahat. Tapos pipinturahan natin ng kulay red. Yan, di ba? Di ba? Nation, kaya nga kailangan mapag-usapan ng House leadership kung paano ma-address properly yung kanyang resignation. Sir, on a personal... In addition po sa sagot po ng ating speaker, nakalagay rin po sa ating konstitusyon na pinagbabawal ang involuntary servitude. So kung meron po tayong member ng House na tingin po niya, ayaw na niya magsilbi bilang katawan ng Kongreso, wala pong pumipigil sa kanya sa paghintulot sa kanyang trabaho kung ayaw na niya. Sir, on a personal note, did you feel na parang it's an evasion of accountability or a call or the House's call for accountability? Saka sir, paharap na lang daw po sa camera pagsasagot. Thank you, sir. Para sa akin po, yung evasion po of accountability, wala naman yan kung miyembro ka ng House o hindi. Because in any case, the Committee on Ethics is not the only area for recourse or justice. In any case, anyone can still file a civil or criminal case against any member or against any former member of the House of Representatives. Kaya kahit na nag-resign si former Congressman Zaldico, that doesn't exempt him from accountability. Last question na po. Last question. Senator Hindi ko na pakinggan. Senator Escudero said today, former Speaker Martin Romualdez po dangled public funds to gather support for the impeachment of the Vice President among House members daw po. I understand you belong to the signatories of the impeachment complaint. How do you respond to such accusation na nakakuha lang ng support yung impeachment because the former Speaker induced money? How do you respond to that? Una, hindi ako kasama doon sa 19 Congress. Maybe si Kong JC. Yes, paano niyo po ba linawan ang inyong katanungan po? Sabi po ni Senator Escudero, former Speaker Romualdez po, yung for later release funds,
Hako daw po siya nun sa mga iperma ng impeachment complaint laban kay Vice President Duterte. So, how do you respond to that as one of those who signed on the impeachment complaint? Sa lahat ng mga bagay na ginagawa po namin bilang isang mambabatas, meron pong presumption of regularity. And for the longest time, kami po dito sa House of Representatives, ginagalang po namin ang mga proseso nila sa upper chamber. So kami po in the House of Representatives, regardless kung ano po ang paratang sa amin or maski sino sa aming mga membro,